Ang laro sa araw ng mga patay. Madilim na ang paligid nang magsimula ang ulan. Ang hangin ay malamig, at ang mga alon ng ulan ay kumakalansing sa bubong ng lumang bahay ni na Ate Luis. Araw ng mga patay noon, at kagagaling lang nila sa sementeryo para dalawin ang mga yumao nilang kamag-anak. Pagbalik nila sa bahay, 4 silang magkakasama. Ate Luis, ang panganay at pinakamatapang. Taimoy, ang bunso at pilyo. Kian, ang tahimik ngunit mapagmasid. At Tin, ang pinsang mahilig sa mga horror movie. Habang bumubuhos ang ulan, walang magawa ang 4. Naisip ni Tin ang isang ideya. Maglaro kaya tayo ng Spirit of the Glass? Para exciting ngayong araw ng mga patay. Napatawa si Taimoy. Takot lang nyo sabihin nyo, wag nyo ko sisihin ha. Pero si Ate Luis, nakilala sa tapang, agad na pumayag. Sige, pero magdasal muna tayo. Baka kung ano ang matawag natin. Inilabas nila ang isang lumang salamin mula sa aparador. Nilagyan nila ng mga letra at numero sa paligid gamit ang papel at kandila. Tahimik na nagliyab ang mga kandila sa gitna ng sala. Sa paligid, may mga lumang larawan ng mga ninunong nilang nakatitig, tila nakamasid. Ang pagsisimula ng ritual. Sabay-sabay nilang nilagay ang mga daliri sa ibabaw ng baso. Tahimik. Tanging ang lag-itik ng ulan sa bubong at ang mahihinang kulog sa labas ang maririnig. Spirit of the Glass, nandyan ka ba? Tanong ni Ate Luis. Ilang segundo ang lumipas, walang galaw. Hangin lang. Ngunit biglang gumalaw ng marahan ang baso. Dumulas ito papunta sa yes. Napasinghap si Taimoy. Hoy, gumagalaw nga. Sino gumalaw? Walang umamin. Nakatingin silang lahat sa isa't isa, ngunit ramdam nilang may kakaibang lamig na dumaan sa pagitan nila. Sino ka? Tanong ni Kian, halos pabulong. Unti-unting gumalaw muli ang baso. LOLA. Napatingin sila sa lumang larawan ng lola nila sa dingding, si Lola Pilar, na namatay 1 taon na ang nakalipas. Nagkatinginan ng magpipinsan, tila hindi makapaniwala. Lola, ikaw ba to? Tanong ni Ate Luis. Gumalaw muli ang baso. Oo. Biglang pumalakpak ang apoy ng kandila, at may malamig na ihip ng hangin na dumaan. Akala nila may pumasok na hangin, pero nakasarado ang lahat ng bintana. Ang mensahe. May gusto ka bang sabihin, Lola? Tanong ni Tin, nanginginig ang boses. Dumulas ang baso ng mabilis. UMALISKAYO. Natigilan sila. Bakit, Lola? Tanong ni Kian. MAYDUMAT, yag. Lalong lumamig ang paligid. Ang mga kandila ay isa-isang namamatay, hanggang sa isa na lang ang naiwan. Sa dilim, tila may kumakaluskos mula sa kusina. Parang may humihinga, malalim, at mabigat. Biglang bumukas ang pinto ng walang hangin, at sa madilim na hallway, may itinatayong anino, matangkad, payat, at tila may mahabang buhok na basang-bas. Ate, ano yun? Pabulong ni Taimoy, halos maiyak. Hindi gumagalaw ang anino. Pero ramdam nila, nakatingin ito sa kanila. Ang pagkawala ni Taimoy. Biglang bumagsak ang baso at nabasag. Kasabay noon, nawala si Taimoy. Tumayo si Ate Luis, nagsisigaw. Taimoy. Taimoy, nasaan ka? Naririnig nila ang boses ni Taimoy mula sa itaas. Ate, tulungan niyo ako, nasa taas siya. Tumakbo silang 3 paakyat. Ang hagdan ay nagkakalansing, at sa bawat hakbang nila, parang may lumalapit mula sa dilim. Nang makarating sila sa kwarto, nakita nilang bukas ang bintana, humahampas sa ulan. At sa sahig, may mga basa at madugong yapak papunta sa kisame. Ang huling paggalaw ng baso. Pagbalik nila sa sala, patay na ang lahat ng kandila. Tanging ang sirang salamin at mga letra ang naiwan. Dahan-dahan, kahit walang humahawak, gumalaw muli ang baso. Sinulat nito.
HindiakoSilola. Sabay pumutok ang natitirang kandila, at sa refleksyon ng salamin, nakita nila ang apat na mukha. Pero may panglima sa likod nila, nakangiti, may itim na mata at dagwang ngipin. Pagkatapos ng laro, kinabukasan, dumating ang mga magulang nila. Nakita nilang nagkalat ang mga papel at basag ang salamin sa sala. Walang ni isang kandila, at wala si Taimon. Hanggang ngayon, tuwing araw ng mga patay, sinasabing may bata raw na humahadjejek sa lumang bahay ni na Ate Luis. At sa salamin ng lumang aparador. Minsan makikita mong may maliit na kamay na sumusulat ng isang salita. Ang pagbabalik sa lumang bahay. Makalipas ang 3 araw mula nang mawala si Taimoy, hindi pa rin siya natatagpuan. Lahat ng kamag-anak nila ay naguluhan, walang bakas ng sapatos, walang palatandaan kung saan siya dinala. Tanging isang basag na salamin at ang salitang, "Laro tayo muli," sa dingding ang naiwan. Labis ang pag-aalala ni Ate Luis. Walang tulog, walang kain. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi ko siya iniwan, ako dapat yung kinuha." Si Tin naman ay nagsimulang managinip gabi-gabi. Sa panaginip daw niya, naririnig niya ang boses ni Taimon. "Ate Tin, malamig dito, may naglalaro sa akin." Habang si Tian ay napansin na sa tuwing tititigan niya ang salamin, parang may maliliit na mata na nakamasid mula sa loob. Doon nila napagdesisyonan na humingi ng tulong sa Kabeli, ang albularyong kilala sa baryo dahil sa kakayahang makipag-usap sa mga di nakikita. Ang pagdating ni Kabeli. Matanda na si Kabeli, nakaputing baro, may rosaryo sa leeg, at may mga palaspa sa kanyang lumang bag. Tahimik itong pumasok sa bahay ni na Ate Luis, agad napahinto at sinabi, "Bakit niyo ako dinala rito? May espiritu rito na hindi ninyo dapat ginaisang." Napalunok si Ate Luis. "Hindi namin sinasadya, Kabeli, gusto lang namin malaman kung nasaan si Taimon." Tumango si Kabeli, sabay inilabas ang isang maliit na bote ng langis at ilang dahon. "Marami sa inyo ang nagising ang kaluluwang hindi ninyo tinatawag. Hindi yan ang lola nyo. Ibang nilalang yan, gustong may makasama." Ang ritual ng paghahanap. Pinapatay ni Kabeli ang lahat ng ilaw at naglagay ng 3 kandila sa gitna. Binuhusan niya ng asin ang paligid ng mesa at nagsimulang magdasal sa wikang hindi maintindihan ng 3. Habang siya'y bumibigkas, nang inag ang hangin, at ang mga kandila ay tila tinatangay ng di nakikitang hangin. Biglang may boses ng bata mula sa taas ng bahay. "Ate, andito lang ako." Napahawak sa braso si Tin. Si Taimon yun. Boses niya yun. Ngunit sumigaw si Kabeli. "Huwag kayong lalapit. Hindi na siya yung kilala ninyo." Ang pagpapakita. Dahan-daang bumukas ang pinto ng kwarto ni Taimoy sa itaas. May malamig na simoy na bumaba sa hagdan, kasunod ang mabagal na yabag. Sa dilim, lumitaw ang anyo ni Taimoy, pero mapotla, madungis, at may mga bakas ng uling sa balat. Ang mga mata niya ay itim, parang walang puti. "Ate, naglaro kami, ako yung taya." Ngunit habang nagsasalita siya, ang tinig ay nag-iiba, nagiging malalim, parang 2 boses na magkasabay. Lumapit si Kabeli, kumaway ng dahon ng sambong, at ibinuhos ang langis sa sahig. Biglang sumigaw si Taimoy at ang bintana ay pumutok. Ang lahat ng kandila ay namatay. At sa dilim, nakita nila ang matangkad na anino sa likod ni Taimoy, nakayakap sa kanya, nakangiti, may mahabang buhok at mga daliring itim. Ang laban. Mabilis na sinindihan muli ni Kabeli ang isa pang kandila at sumigaw. "Kung saan ka nanggaling, bumalik ka roon. Hindi ito ang bahay mo." Ngunit tumawa ang anino, boses na parang dumadagindong mula sa ilalim ng lupa. "Sila ang tumawag sa akin, kaya sila ang akin." Biglang sumabog ang salamin sa mesa at lumipad ang mga piraso sa hangin. Ang isa ay tumama sa braso ni Tian, nagdugo.
Habang ang dugo ay tumulo sa sahig, nakita nilang ang mga letres sa lumang papel ay nabuo sa salitang TALO. Kabeli, anong ibig sabihin nun? Tanong ni Tin, nanginginig. Hindi pa tapos ang laro, sagot ng matanda, sabay itinutok ang rosaryo sa anino. Bukas ng alas 12, babalik siya. At kapag hindi nyo natapos ang laro, kayo ang susunod. Ang huling babala. Bago umalis si Kabeli, iniabot niya kay Ate Luis ang maliit na bote ng langis. Ipahid niyo ito sa mga pintuan at salamin. Huwag kayong lalabas pagpatak ng alas 12. At huwag, kahit kailan, muling sabihin ang mga salitang Spirit of the Glass. Pero kinagabihan, habang tahimik silang tatlo sa sala, biglang gumalaw ang sirang baso na iniwan nila sa mesa. Walang hangin. Walang tao. At sa harap nila, unti-unting lumitaw ang mga letres sa papel. LAROTAYOULIT. Kasunod noon, narinig nila ang tawa ni Taimoy. Malakas, parang galing sa loob ng salamin. Ate Luis, ako naman ang magpapatanong sa inyo. Lumipas ang isang gabi matapos muling gumalaw ang baso. Walang tulog sina Ate Luis, Kian, at Tin, nanginginig, nakamasid sa bawat sulok ng bahay. Ang hangin ay malamig, mabigat, at tila may mga matang nakatingin sa kanila mula sa bawat salamin. Habang sumasapit ang alas 11 ng gabi, muling bumalik si Kabeli dala ang isang itim na kahon na may mga dasal, kandila, at isang lumang krus na gawa sa kahoy ng punong nara. Ngayon, sabi ni Kabeli, kailangan nating hanapin ang kaluluwa ni Taimoy sa pagitan ng dalawang mundo, bago tuluyang makuha ng nilalang na yon. Inilagay ni Kabeli ang 3 kandila sa paligid ng sirang salamin, isa para sa katawan, isa para sa kaluluwa, at isa para sa liwanag ng Diyos. Pinaghawak niya ang kamay ng 3. Sa oras na magsimula ang ritual, huwag ninyong bibitawan ang isa't isa. Kapag humiwalay kayo, isa sa inyo ang maiiwan sa dilim. Tahimik silang nagdasal. At sa bawat bigkas ni Kabeli, lumalakas ang hangin. Ang mga kurtina ay umihip ng matindi, at ang salamin ay nagsimulang magpakita ng mga imahe, mga mukha ng mga taong hindi nila kilala, lahat nakangiti ngunit walang mata. Biglang nakita ni Ate Luis ang mukha ni Taimoy sa salamin, umiiyak, humihingi ng tulong. Ate, ang lamig dito, tulungan mo ako. Sabay-sabay silang tumingin kay Kabeli. Kabeli, nandyan siya. Tulungan natin. Hawakan niyo ako, sabi ng matanda. Hindi kayo dapat pumasok ng mag-isa. Muling bumigkas ng dasal si Kabeli, at isang malakas na hangin ang sumabog mula sa salamin. Para silang hinihigop. Hanggang sa makitang nakatayo na sila sa ibang lugar. Madilim. Basang-basa ang sahig. Ang paligid ay puno ng mga aninong umiikot, pabulong. At sa gitna, si Taimoy, nakatayo, hawak ng isang itim na nilalang na may mahabang kuko at nakasabit sa kisame na parang gagamba. Hindi nyo na siya makukuha, sabi ng nilalang, boses na parang halakhak ng libing. Naglalaro pa kami. Itinaas ni Kabeli ang krus, nagsindi ng puting apoy na parang liwanag ng araw. Sa ngalan ng Diyos, palayain mo ang batang ito. Sumigaw ang nilalang, napaatras, ngunit hindi tuluyang nawala. Nang makita ni Ate Luis ang pagkakataon, agad niyang niyakap si Taimoy. Ngunit habang hinahatak niya ito, humiglas ang nilalang at tinangkang hilahin silang dalawa pabalik. Sa isang iglap, si Kabeli ang hamarang. Ako na ang kapalit. Ako na lang ang isama mo. Isinilid niya ang krus sa dibdib ng nilalang at sumabog ang liwanag. Sumigaw ito ng malakas, at sa huling sandali, narinig nila ang boses ni Kabeli. Takbuhin niyo ang liwanag. Pagmulat ni Ate Luis, nasa sala na sila ulit. Ang mga kandila ay nagliliyab ng maliwanag, at si Taimoy, gising na. Hawak ni Tin ang kamay niya, umiiyak. Si Kian naman ay tulala, pero buhay. Ngunit wala na si Kabeli.
Tanging ang itim na kahon at ang krus na naiwan sa mesa ang bakas ng matanda. Sa ibabaw ng kahon, may nakasulat na mensahe sa lumang tito. Ang laro ay tapos na. Ngunit tuwing araw ng mga patay, huwag ninyong kalimutang magpasalamat sa mga espiritong Jin-Aisang ninyo. Dahil kahit tapos na ang laro, may nanunood pa rin. Lumipas ang 1 taon. Muling nagtipon ang magpipinsan upang magdasal para kay Kabeli at sa kanilang lola. Tahimik sila sa harap ng kandila, at sa tabi ng altar, nakatayo ang sirang salamin na binabalutan ng puting tela. Biglang umihip ang hangin, at sa sandaling iyon, may narinig silang mahinang tawa, pamilyar, bata, masigla. Si Taimoy ay ngumiti. Narinig niyo yun? Para bang nagpaalam siya. Sabay silang tumingin sa salamin. Sa refleksyon, nakita nilang kumikislap ang liwanag. At saglit lang, lumitaw si Kabeli, nakangiti, may hawak na krus. Pagkatapos ay nawala, kasabay ng pagpatay ng apoy ng kandila. Wakas!